Mapagpalang araw sa ating lahat. Ang unit pala natin ay Toyota Innova 2016 model. Meron lang akong i-share sa inyo guys kung paano ba mag-align ng iba't ibang sasakyan. Siyempre bago tayo mag-umpisa, ipasok muna natin, i-enter muna natin yung mismong model ng ating sasakyan gamit ang ating computer. So click lang natin yung OK, tapos punta tayo dun sa model. Siyempre dahil Toyota yung gagawin natin, hanapin lang natin dyan yung Toyota. Ayan siya, hindi lang klaro guys. And then click mo yung OK. Dahil 2016 ang ating model, so dito tayo sa 2015 dash pataas naman yan. Halos parehas lang naman yung specification nila. At ito pala guys yung size ng kanyang gulong, 16. So siyempre 16 tayo. At siyempre guys, nandito na tayo sa specs na tinatawag tsaka sa tolerance. Ito naman ngayon yung ituturo ko sa inyo. Dapat guys pasok dito sa 0.10 yung ating camber. At sa tolerance naman dapat mas mababa dito sa 0.50. 3.33 yan naman guys yung sa caster. Tapos ito naman yung sa 2 in 2 out sa alignment. At ito naman yung tolerance sa total of 2. Alright. At pagkatapos ko nang i-measure ay ito na yung kanyang resulta. Naka-negative siya. Kaya pala napudpud yung kanyang gulong sa loob. At ito naman yung bandang kanan, negative 0.7. At ito naman yung tolerance na sinasabi ko kanina guys, kabilaan yan. Kailangan yung arrow na yan nasa gitna. Kukunin natin yung 0.10 kanina na specs. Dapat yung arrow na yan nakagitna. Adjust din tayo ng caster. Siyempre mag-adjust tayo ng camber. Kailangan mag-adjust din tayo ng caster. Kasi kakabig siya sa kaliwa kapag hindi natin in-adjust tong caster niya. So adjust tayo ng camber, saka na rin tayo mag-adjust ng caster. And then yung alignment, yung 2 in 2 out. Kasi nakabuka yung isang gulong natin dito sa kaliwa. Bali nakaganito siya. Tapos yung bandang kanan natin, yung 0.5, nakapasok naman siya. Kaganyan. Basta't yung nakabuka guys, naka-negative yan, ganyan. Lahat ng pula yan ang problema. So measure muna tayo, saka tayo mag-adjust ng camber. At yung lahat ng mga pula na yan guys, ay yan ang problema. Kailangan green lahat yan. So ngayon, i-adjust na natin. Unahin lang natin dito guys sa camber niya. Bali hilahin natin papasok yan. Dahil naka-negative siya. Pagmasdan nyo na lang guys yung hawak kong yabe. Hilahin ko siya papasok. At pagkatapos nyan, siyempre higpitan na natin. Kailangan talaga yan guys, mahigpit na mahigpit para iwas lang tayo sa mga aksidente. At dito sa caster ay patulak naman. Saka na natin higpitan. Dahil nakatras yung kanyang caster. So ngayon okay na siya. Doon na tayo sa 2 in 2 out. So pasok muna tayo dito sa loob. Kailangan natin i-center guys yung kanyang steering wheel bago tayo mag-adjust dun sa baba sa tie rod end niya sa mismong alignment. Para sure talaga na nakadiretso yung ating manobela. Huwag tayo kasi naka-positive yung ating alignment. So dapat palabas yung tie rod natin. Pababa yung pihit dito sa may bandang kanan.
lang guys yung nakalitaw. So ayan, naging green na lahat sa wakas. Ganyan guys ang proseso sa pag-a-align. Pagmasdan mo yung lahat ng araw, diba naka-center lahat. Ganyan yung resulta guys kapag sinunod natin yung specs na tinatawag. Paliwanag ko ulit guys, ito yung camber, ito yung caster, tsaka ito yung alignment. Pasok na lahat sa ating tolerance, tsaka green na sila lahat. So hanggang dito na lang guys, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat, God bless.